Mukhang sinayang na niya ang kanyang career matapos niyang sabihin ito sa kanyang SOCMED na sila ang mga Hafiz ang dahilan kung bakit namamayagpag ang Pilipinas sa mundo ng pageantry at medyo dinadown niya ang mga full-blooded Pinoys. So nalungkot ka ba? Or nagsasabi lang siya ng katotohanan? So, konting context. Some Hafis use their being mixed race as an opportunity para umangat sa buhay by going to the Philippines at sumasali sa mga modeling and nagpa-pageant. And by that time na nakuha na nila yung suporta ng mga Pinoy at medyo nagpe-place or nananalo sa mga pageants, syempre ramdam na nila yung pag-angat nila. And by that time na medyo okay na yung buhay nila, yung iba, hindi natin may iwasan na lumalaki na ang ulo. And ang pinaka nakakalungkot dito ay nagsisimula na silang i-down yung mga full-blooded Pinoys. Pag-usapan natin yung 5 possible reasons bakit kinakancel ngayon ang isa sa mga pageant kings na nag-represent sa Philippines sa international beauty pageants. Ang pinakauna dito ay ito, yung think before you click failure. So, parang out of impulsivity, dahil sa emosyon or dahil siguro sa kanyang personality, wala na siyang pakialam kung ano man yung gusto niyang sabihin, pero hindi niya na-realize kung gaano kalaki yung backlash na matatanggap niya after niyang sabihin yan against sa mga pure-blooded Filipinos versus sa mga katulad niyang mga Hafiz pagdating sa mga national or international beauty pageants. Pangalawa ay yung pinakamabigat kasi may pagka-racist yung context ng kanyang comment na talagang marami ang napataas ang kilay, no? Kasi nga, ang tingin niya sa mga katulad niyang Hafiz or mixed race ay nakakaangat versus sa mga pure-blooded Pinoys pagdating sa mundo ng pageantry. Kaya niya nasabi dito na without us Hafiz, Philippines would never siguro would never advance sa semifinals sa mga international beauty pageants and talagang maraming nag-react dito. Number 3 naman ay this is not the first time kasi nung pumutok itong eksenang ito nung sinabi niyang Hafiz mga ganyan, parang naalala ko nung sumali siya sa Supranational na lagi niya sinasabi is guam and wala siyang or siguro minimal yung pagkaka-mention niya ng Philippines. Tapos, nung medyo sinita siya, ang sabi niya is, sinasabi naman daw niya ang totoo na hindi naman siya Pinoy, kundi taga-Guam siya. Parang ganun yung context. So, doon medyo may mga nag-react, pero kasi nung nag-second runner-up siya, medyo tumahimik yung issue. Pero ngayon, nauungkat ulit dahil sa eksena ulit niya na medyo mas mabigat kasi may pagka-racism na. Ang number 4 natin is yung consequences, which is yung pag-terminate ng contracts ng mga Filipino-owned brands laban kay Brandon. It's because yung kanyang nasabi na medyo insensitive, impulsive, tapos medyo racist na, no? Towards or versus sa mga pure-blooded Pinoys sa mundo ng pageantry. Kaya dahil dito, nasabi nila sa kanilang mga statements na hindi na in-aligned sa mga visions ng brands na ito kasi nga they are promoting unity, pinopromote nila yung cultural heritage ng Pinoy which is dinadown lang ng isang Hafi. Tsaka yung number 5 is nakarating na sa mga ibang beauty pageant title holders tsaka pageant kings yung medyo insensitive tsaka medyo racist na remark ni Brandon. Kaya si Mutia Datul pinost niya yung mismong comment ni Brandon tapos pinakita lang niya na full-blooded Filipino siya na first ever na nanalo sa Miss Supranational from Asia and from the Philippines. Tapos yung iba naman medyo nalungkot at sabi nila disgrace talaga yung sinabi ni Brandon kasi nga public figure siya na dapat siya yung tinitingala or may mga platform siya, tapos siya yung pasimuno ng ganitong klaseng insensitive remarks towards Filipinos na tumulong sa kanya para mapaangat yung estado ng kanyang buhay. Kaya, ang consequence dito or ang ending, naggalit si Mama. So, kilala naman natin si Michael Cinco, no, na internationally renowned fashion designer na full-blooded Pinoy, na marami na siyang binihisan, tapos
medyo nadismaya siya sa mga medyo hindi magandang comments ni Brandon. Dahil nga, ang tingin ni Brandon, mas nakakaangat ang Hafiz kaysa sa mga full-blooded Pinoy. Kaya as expected, dahil maraming network si Michael Cinco, mukhang madadagdagan pa yung mga brands or possible endorsements na sana'y mapupunta kay Brandon pero baka hindi na mangyari. Tsaka hindi lang si Brandon, baka pati yung isang kasama niya. Ganun din yung mangyayari. So, karma, siguro baka makakarma yung mga ganitong klaseng isang matinding pagkakamali na mahihirapan siyang maituwid. Kaya para sa akin, importante pa rin na maging humble ka kapag nakakaangat ka na sa buhay. Kasi merong mga instances na may kakilala tayo na konting tikim lang sa pag-angat ng buhay ay huyo ka na sa kanila. Tapos malaman-laman mo na doble pala yung pagbagsak nila sa buhay nila dahil nga naging feelingero at feelingera sila. Tapos medyo pinagsisisihan nila yung mga ginawa nila pero too late na. Kaya lesson ito sa ating lahat na wag mong kakalabanin ang mga taong sumuporta sa iyo, lalo na nung panahon na kailangan mo ng tulong. Kasi darating ang panahon na yung mga kinakalaban mong sumuporta sa iyo, maaari ka nilang pabagsakin sa isang iglap at pwedeng mawala yung mga lahat ng pinaghirapan mo.